Alam niyo, let's get it on. Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Isang magandang araw sa'yo, Kabisha. Nakakaloka. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Kala ko Friday na. Syempre partner, Friday na ang feeling kasi long weekend. Pero may pasok bukas, hindi ka kasali. Ay, hindi tayo kasama? Ano ba hindi yan? tayo kasali sa mga mag-holiday tomorrow. Nakaka-disappoint naman. Ang tagal na sa radyo kayo pa naguna. Yung bagong-bago. Na pag-holiday, akala walang pasok. Yung nakikisama sa nakararami. Nakikisali ka eh. Minsan nga may nagtatanong, di ba holiday kayo? Kunyari, long weekend, kapag Christmas, New Year, kung saan ang lahat ng mga ibang empleyado ay holiday. Ang akala talaga ng maraming tao, sama ka sa amin. Yung mga nag-invite sa atin ng mga friends or relatives. Sama ka sa amin kasi di ba holiday naman yun. Sabi ko, pasensya na, may pasok kasi kami. Iba yung nature of work namin. Correct. Ganun. Pumapasok kami kahit holiday. Yes. So, ganun talaga. So, sa lahat ng mga katulad namin ng uri ng trabaho, kailangan pumasok ng holiday, which is tomorrow. Ayan. Kahit nga, di ba, pag may declare ng bagyo, di ba, kami pumapasok po kami. Correct. Lalo na kapag pang umaga ka. Which is kami yun. Kasi, ilang beses nandito na kami. Totoo. Nasuong na po namin. Diba, ang itim na po ng medyas namin. Kulay green actually. Kasi lumusong sa baha, di ba? Saka sasabihin, pwede palang di muna pumasok yung mga iba kung di nila carry. Oo. Di ba? Ganon. Ano kami? Anong ang tawag dito? Amphibian. Ayan, amphibian. Pwede sa tubig baha. Yan. Pwede din sa tuyong-tuyo. Correct. Ganon. Pwedeng ba, kahit sobrang lakas ng ulan, pwedeng kahit mesa ko na nasa labas, papasok pa rin hindi kami. Kami, Avengers kami, hindi po kami tinatamaan ng sakit. Yung mga superpowers no? Meron, gano'n. No? Pero whatever it is, kung ganyan ang nature ng trabaho mo na hindi mo na-enjoy yung mga long weekends, yung mga pa-holiday, ganyan, okay na din. Ang importante, meron trabaho. Yun na lang, doon na lang natin tingnan doon sa perspektibong gano'n. Diba? Totoo yun. Yun na lang ang titingnan natin lagi. It's all a matter of perspective. Correct. Paano ko ba titingnan ang buhay? Alam mo kanina, partner, naisip-isip ko lang i-post ito Tapos sabi ko, parang maganda tong pag-usapan. Ano yung message mo sa iyong 16-year-old self? Nakakadrama. Parang may reflection bigla, no? Diba? Parang nakakadrama siya. Parang una, may isip mo talaga, ang layo na ng 16 years old sa'yo. Well, sa amin, ang layo na po. Well, kung 22 ka lang, hindi ka relate dito. Di ba pag nag-fill out nga tayo sa sa Google form? Correct, partner. Diba? Scroll down, scroll up. Kasi ang layo ng 1979.
relate talaga ako dyan. Kaya gusto ko yung kapag may mga fini-fill up na ganyan, yung ita-type mo na lang. Kasi ramdam ko talaga yung edad ko. Every time na-scroll ako, mga 5 eh. Mga 5 scroll eh, di ba? Ang layo nung 1979. Ang layo na talaga. So yung actually nung tinatype ko nga yung post na yun, partner, it's really for mga katulad natin na age. Kasi kung halimbawa, 18 years old ka lang, hindi ka relate dun sa anong message mo sa 16-year-old self mo. Parang kahapon lang yun, di ba? Sariwang-sariwa pa ang mga pangyayari. Sa true, di ba? Kung may sugat ka, medyo sariwa pa din niya, may konting langib lang, di ba? So, ganun pa siya kasariwa. So, itong question na ito is really for those na dumoble na yung edad o nasa 40s na, ganun. So, naisip-isip, ewan ko kung ba't ko naisip lang yun. Tapos, habang nagtatype ako, parang, una, yun nga it brought me back to the time na ang layo na pala ng 16, di ba? So, talagang, isa lang din itong pagpapaalala na una, hindi ka na talaga bata, ang kunat mo na. Ang dami nang lumaylay sa parte ng katawan mo. Sa true, 'di ba? Ang dami ng mga hinila diyan. Kaya ka lang medyo mukhang bata at nakakadaya. May mga hinila na kasi. At saka minsan nadadaya na rin ang damit. Oo, correct. Diba? At saka ng mga ilaw. Ilaw din. Sa mga filter. Yan. 'Di ba? Pero kung tutusin, kung for us na mga nasa early 40s, talagang when you look back, and you try to tell a message o magbibigay ka ng advice sa iyong 16-year-old self, ang layo na talaga nun. Oo, diba? so, more than 26, 36, more than thrice. 20, oo. More than 20 years ago. Twice nga, more than twice. Correct, diba? Ganun. So, isipin mo yun, partner, nahirapan ka bang gawin yun? Hindi ako nahirapan kasi ang dami ko natutunan. Hindi, actually, nung tinatype ko siya, parang feeling ko nga kulang, kaya ang sinabi ko doon, parang, ilan lang ito sa mga gustong kong sabihin, pero it's in no particular order. So, una ko sinabi na nauna ko lang naisip, Dear Emmy, utang na loob, uminom ka ng gatas. Kailangan mo ng sandamukal na calcium na deposit sa katawan, rampadora ka pa naman hanggang pagtanda. 'Di ba? Para hindi ka maagang magkaroon ng arthritis of the cervical spine at ng osteoporosis. Ang daming nararamdaman. Kasi parang feeling, pero although mga ramdamin naman to ng mga 40s, pero parang feeling ko, mas nagkaroon sana ng laban, alam mo yun? Kung bata pa lang, talagang mas nakapaggatas na, yung mga ganun ba? Totoo yun. Yun yung mga unang advice ko sa aking 16-year-old self. So more on parang regret. Hindi rin. Kasi sinabi ko pa doon, mag-share din kayo, mag-share ka din, partner, ha. Sinabi ko doon, guard your heart. Sabi ko, ilang beses kang maloloko. Ang dali mo kasing ma-fall. Pero, sabi ko, pero sa bagay, madami ka namang natutunan doon, so carry lang. At least, ang dami mo natikman. So, hindi ko masasabing totally so, talagang kalandian mo na, no? So, parang sinasabi ko talaga, partner, parang tama yung question mo, no? Is it more of regrets ba yan? Yung mga nakasulat doon, yung mga regrets na mga hindi mo nagawa. Pero ako para sa akin, partner, maaring doon sa gatas talaga nag-regret din ako Pero iniisip ko, parang feeling ko kasi nung araw, medyo mayayaman lang din yung nagagatas. Kaya. Di ba yung may warm milk? Diba, yung mga paggatas natin, galing lang sa gobyerno noon. Kaya nga. First time ko nakainom ng gatas na natatandaan ko yung panggaling sa gobyerno. Hindi kami nagagatas noon. Gatas namin noon, ama. Ganun lang talaga yung kulo ng sinaing, mga kaibigan. Pag napasobra yung tubig ng nanay mo sa sinaing niya, sa halip na itapon, kukunin mo yung sabaw noon, tapos lagyan mo ng asukal, yun na yung imagination namin ng gatas noon. Kasi natatandaan ko, partner, masasabi mo talagang yayamanin ka dati. Kung yun nga, partner, yung sa mga pelikula dati ng mga anak mayaman, bago sila matulog, tinitimplahan sila ng yaya nila ng warm milk. Oo, sa atin wala namang ganun. Pang mayaman, warm milk, bago matulog, papatulog. Tsaka ang daming takal ng gatas nila, no? Dati parang puti-puti, alam mo yun? Parang creamy-creamy. Correct, sa atin pakulay lang, gano'n. Magmukha lang maputi yung tubig. Gatas na para sa atin yun. Tama, diba? Kaya nga, I would say na, hindi naman siya sobrang regret. Kaya lang, yun nga, come to think of it, hindi rin naman ako napresenta ng maraming gatas nung araw. Parang gano'n, it's not as if tinanggihan ko sila. Gets mo? Parang kasi walang available. Hindi, walang available. Tsaka parang, kumakain ka naman, ba't ka pa magagatas, diba? Nagsasolid foods ka na. Doon mo nakunin yung nutrients at sustansya. Tsaka diba, yung impression natin, yaman na yaman tayo doon sa mga kaibigan natin
natin na nagpapapak ng gatas. Sa Yan atin, nga. pinapagalitan tayo pag pinapapak natin yung Oo. gatas. Huwag mong papapakin yan. Sasakitan tiyan mo, tinitimpla lang yan. Tama. Pero sa isip-isip ko, ganun din naman. Correct. Yung kalaro ko eh. May baon nasa mug partner, tapos ang daming gatas, tapos pinapapak niya. Kinakain, Oo, kinakain niya. Sabi, yaman. patikim naman. Doon lang nakakatikim na maayos-ayos na gatas. Yaman, di ba? Pero tayo wala talaga, wala sa mga bahay hindi yan, natin. so hindi yan regret. Oo, hindi yan regret. Ang more regret on deprivation correct, ito. correct. Kakulangan lang po, kakapusan lang po talaga ng budget. Pero ang regret talaga doon is sana sana yun nga mas na-introduce sa'yo, 'di ba? Kaya lang ganun talaga, hindi walang available na budget para doon eh. Hindi sa walang available na gatas dahil napakarami naman. 'Di ba? Wala lang available talagang budget. Yun Wawa talaga naman yung yun. kabataan natin na deprived tayo. Ang dami mga na-deprive, pa? di ba? So, anong mga deprived? Kasi hindi tayo matatapos dun sa tinanong mo kung ano. The design is very kapos talaga tayo nung araw. So, ano nga ba yung mga mensahe na pwede mong sabihin sa iyong 16-year-old self? 'Di ba? Parang ang ganda niyang isipin, ang ganda niyang pag-usapan, 'di ba? Ang ganda niyang balikan na ano ba yung mga meron nga akong mga nabasa na pinost ibang mga tambalanista o parang katulad ng wag ka munang meron kang mamimit na at 20 years old, wag ka munang ma-inlove diyan kasi bata ka pa. 'Di ba? Dapat mga 30s ka na, 'di ba? Para mas mature ka, tapos yung para mas mayaman siya, 'di ba? Yung mga ganun ba? May pwede rin naman, natin, tama din naman. Tama din kasi depende. Hindi ito itong mga ganitong klaseng message para sa sarili nung bata pa sila ay hindi parang generic eh. Kasi kanya-kanya namang mga experiences, 'di ba? Ako 16 years old ako, siguro pwede kong sabihin sa akin dapat inagahan mo Adrian na pagpapatuli. Ayan. Para hindi nahirapan yung doktor kasi kunat na siya dun sa mo. Hindi na kinaya ng operation tuli, kailangan specialista na. Ganyan. Ilang doktor na ang humarap dyan. Oo, correct. Nahirapan sila. So dapat bago mag-16, diba? Bago mag-16, ganyan. Charot lang, joke lang. Oo naman. Pero ang sa akin, naalala ko lang, that stage in my life, ano yun crisis para sa akin. Yung tipong nag-start kasi ako maging independent noon 16 years old. Pa-college kasi. Oo, pa-college yun. So kailangan kong matutunan lahat. So medyo crisis yun. But at the same time, yun din yung nag-explore ako ng mundo. Ang feeling ko sobrang laya ko kasi walang nagko-control sa akin. So ano ang advice mo? Ha? Oo. Enjoy life. Ba't hindi mo ba siya enjoy dati? Hindi sana nagawa ko yung nang mabuti sa akin yung sarili ko, hindi ko naramdaman yung crisis na yun. Na-explore ko lalo kung merong parang feeling ko nag-support or kung ano man. Kasi ako so hindi ito regret. Working student ako that time. Kakapusan na naman. Babalik po tayo sa the design is very pang-mahirap. Ang dami natin kakapusan talaga. Kasi kunyari yung batchmates mo, nag-explore kayo, teenager, ganon. May nagde-debut sa mga classmates mo, mga ganong tipo. Hindi ka makapunta kasi kulang ka sa budget. Kailangan mo kumayad muna on your own para magkaroon ka ng budget. Samantalang iba mong classmates, supported sila ng family nila. They have their own allowances, they have their own budget. So anytime nag-gimmick sila, okay lang, malaya nilang nagagawa. Ako may mga may din naman, may mga activities na talagang malaya akong nagawa, pero hindi kagaya nung kasabayan ko na 16 years old din na may enough resources. So ganon. So anong advice mo nga na sana let's drink milk. Ako yan, ko interpret ko yan Oo. Kung ako yung teacher, tapos yan yung sagot mo, mali yung sagot. Ay, mali. Mali yung sagot. Oo, lumayo ka alam mo, ikaw yung tipo ng estudyante, hinabaan mo lang yung sagot, pero hindi niya sinagot yung tanong. Ano ba yan? Hindi. Babagsak na naman ako sa exam. Hindi, ganito ang sasabihin ko. Kung ako yan message to my 16-year-old self. So, alam mong kapus ka. Yan. The design is very pang mahirap, di ba? So, dapat maaga pa lang kung maibigan ka na ng mga mayayaman. Ganon. Pwede, diba? pwede. Ganon yung pwede ba advice kumopya mo. ng sagot? Oo, pwede. Kopyahin mo na to. Sa'yo na to, di ba? Hindi, kasi it's really more of, yung question na yan, it's really more of,
hindi lang yung, sinabi ko lang yung message to your 16-year-old self kasi yan yung batang self mo eh. So, ito yung self mo that you will bring hanggang pagtanda mo. Yan. So, ano yung mensahe na pwede mong ibigay sa kanya na hanggang pagtanda niya, dadalhin niya. Parang ganun. Ano na lang, let's drink more milk. Yan, yun ulit. Hindi, Ganyan. bata pa lang siguro, parang pwede mong sabihin sa sarili mo. Ako, sasabihin ko sa sarili ko ngayon. Yan. I am 16 years Ayun. old. Hindi, ikaw nga nagsasalita eh. So, matanda na. To your 16-year-old Yung nalilito self. talaga. Ano bang gagawin talaga? Ano bang instruction? Ayoko na nga. Bakit mo ka banding, Chuper? Bakit mo kabanding mo nagagets yung usapan? Hindi ka nagagets ang instruction. Bakit mo maging estudyante? Nagugulo ka. Ikaw yung pinapagod mo yung teacher. Ang dami na nasabi, hindi mo pa rin nagigets. Ikaw yung 30 estudyante na intindihan, ikaw yung nag-iisang hindi nakagets. Uulitin na naman ng teacher dahil sa'yo. Ikaw ano ba gagawin talaga? Ano ba yung usapan? Ikaw yan. Ikaw talaga yan. Hindi siguro yung message ko. Sa yung sarili. Dapat naging ka pa. Lalong naging strong. Yan, tama. Kasi nung bata ka, stage, may krisis ka. Yan. Naka-experience ka Ay, na salamat. ng Nakuha na ng crisis. estudyante ko. Anong grade ko doon? Grade 2 ka pa lang yung utak mo. Yung utak mo, the design is very grade 2. Pang grade 6 na yung usapan. Yung sagot mo pang grade 2. Hindi yan ang score ko doon. 2. Ay, ang baba naman. Ganda-ganda nga ng sagot Hindi, ko 2. Hindi pa naman ako tapos. 72. 2.5. Hindi, 72. Bagsak pa rin. Passing ganun. grade is 75. Hindi talaga eh. Hindi umabot. Hindi umabot. Ano ba yan? The design is very Napakahigpit kapos. mo naman, teacher. Ganun talaga. Lahat kasi naintindihan nila, ikaw lang ang hindi. So hindi ako ang mali, hindi mali ang mga klase mo, ikaw ito. Charot. Repeater ka. Repeater ka. May remedial ka sa summer. Ganon. Back to grade 1 ka. Yan. Pero message yourself, maging mas matatag ka. Oo, diba? Kasi oo. yung mga panahon na yan, at hindi lang sa panahon na yan, sa mga susunod na panahon, magkakaroon ka ng mga krisis. So kung hindi ka matatag, maaga pa lang, mukha ka ng 48. Diba? Ganun yung mga advice. Ganun yung mga message. Oo Bata nga, ka pala, mukha ka ng 48. Bagsak din ako. Yung 16 years old ka pa lang, grabe, no? Oo, di ba? Pero kung babalik ka mo partner, di ba? Pero bakit 16 yung naisip mo? Pwede namang 9 years old, 12 years old. Kasi ang 9 partner, too young eh. 16 yung medyo nag-iisip na. Yung medyo ano-ano na siya. Yung, hindi, tsaka parang yun yung winning number sa loto. Kaya tayan nyo na po ha. 16. Yan. At kung tatakbo ako, number 16 sa balota. Siya, mamaya pa tayo ulit mag-uusap more bonding sa ating Facebook Live. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Camilo Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by Petron Turbo Diesel with Turbo Plastic. Naalala ko nag-seminar tayo one time or team building yata yun. Yan din yung isa sa mga activities nun eh. You write your message to your 9-year-old self. Yung sa yung batang sarili mo, gano'n. Nakakaano siya eh, nakaka-emo siya eh. Brainstorm. Oo. Ako more of nakaka-emo. Siyempre, between the two of us talaga, ako talaga yung ma-emosyon. Ako talaga emotera. Kasi nakaka-emo siya and you will actually think na parang ibang-iba na yung 16-year-old self mo, hindi lang physically, no? Mentally, emotionally, financially, psychologically, lahat. Ibang-iba na siya sa sarili mo ngayon. And hopefully, nag-improve ka naman sa dami ng pinagdaanan mo, 'di ba? Kaya nakaka-emo siya na parang may isip mo, ay, in fairness, no? Yung ito yung isa sa mga advice ko eh. Maraming drama sa buhay. Huwag ka mag-alala yung mga drama sa buhay na yan, wala na siyang saysay pagdating ng panahon. Kaya chill ka
lang. Kasi 'di ba, minsan may mga dumadaan tayo sa mga season in our lives. Ang drama-drama, yung puno-puno ng drama na parang feeling mo, Totoo. ito na, drama na ito for the rest of our lives. Hindi. Actually, baka next month o kaya the next year, wala nang yung ikinadadrama mo ngayon, wala nang saysay in a few months. Kaya nga 'di ba kapag partner, nakakabasa tayo ng natin ng FB memories, yung mga Totoo. caption natin ng mga FB memories, mga 2010, 2009, 8, 20 basta mga ganun partner. Ako ang dami kong cringe. Parang, Nakakadiri, oo, di ba? parang, ano tong mga ko, Hanash? Minsan proud ka pa sa sinasabi mo. Oo, sa true, may mga ganito kang Hanash na parang bigla mo na intindihan yung mga taong naiinis sa'yo ng mga time na yun kasi ganun ka pala talaga. And those are things that, di ba, you'll learn eventually. Di ba, na sa bawat season, may mga iba't ibang emosyon, iba't ibang drama, pero seasonal lang talaga siya. Pagdating ng panahon, yung drama mo ngayon, it doesn't matter. Pagtatawanan mo na lang talaga siya. So, kailangan, ang message dyan is, kailangan, tataga mo yung sarili mo. Kasi minsan, pag nandiyan ka sa gitna ng drama, iisipin mo, hindi mo kaya eh. Pero uulitin ko lang, di ba? Message to your younger self, season lang siya. Yung kinaiiyak mo, kinadadrama mo, wala na siyang saysay sa mga susunod na panahon. So, tatagan mo lang. Kasi malalagpasan mo yan. Correct. Ganon ang tamang assignment, partner. Ay, ganun ba Ganon yun? tamang sagot sa assignment. Ganon. And then, ako naman may follow-up, ako dyan, answer. Ayan, sige, Oo. go. Ako naman, thankful ako sa sarili ko. Yan. To my 16-year-old self. Because I was able to overcome those crises. Yes. Diba? Bata pa lang, dapat nga, kung tutuusin, medyo dependent ka pa rin doon, medyo komportable pa sana. Kasi nakasandal ka pa sa parents mo, wala ka pa sa legal age eh. Tama. Diba? Pero I'm thankful to myself kasi na-surpass mo yung stage na yun. Hindi ka gumive up, Oo, di ba? naman. Talagang sobra yung yung crisis na yun. Mahirap yung detalye, nakakaimo ngayon pero hindi naman ako emotera. Kaya Correct. lang ayokong malungkot bigla. Tama. Oo. Pero tama. Ang ganda nung ang ganda din ng mensahe sa sarili mo na, good job. Sa gitna ng lahat na wala ka pang at 16 kung tutuusin, sobrang in terms of yung composition ng brain, hindi pa yan fully developed, 'di ba? In terms of kaalaman sa buhay, talagang Yung mga pa yan. mangmang pa, 'di ba? Pero kinaya. So, Oo, good kaya. job 16-year-old self. Ayan, Yakapin mo 98 ka sarili na, mo. 98 ka na. 98 na yung grade mo. Makakapasa na ba ako? Gusto kong humigit pa ng mga 115. Yan, sige. Para with honors, ganyan. Oo. Ano yun, nakaka-imo nga na you'll be proud of yourself. Ay, ang galing naman na nalagpasan ko yung stage na yun. Kasi yun yung Galing. posibleng broken-hearted ka kasi maaga kang na in love. Tama. For some, maaaring maagang naging nanay, maagang naging tatay, Correct, pero ngayon correct. okay pa rin na naitawid yung stage na yun. Tama. So, maganda Kung yung... babalikan mo, correct. you'll be proud of yourself. Maganda din yung message na yun. Kasi, two ways yan eh. Pwedeng talagang paalalahanan mo yung sarili mo na huwag ka munang lalandi ng maaga, di ba? Or, katulad nga na sabi ni partner, it's also good na kahit lumandi ka ng maaga, nakapag-asawa ka ng maaga, or nag-asawa ka ng sa maling tao, na-fall ka sa maling tao, pat on the back, 'di ba? Hug yourself, yakapin mo ang sarili mo kasi sa gitna ng lahat, kinaya mo pa rin. At okay ka naman ngayon. O, 'di ba? Yes. 105, partner. 105 your score. 105, The design is very walang cum laude. kopyahan, ha? Wala. Oo, wala. Walang gayahan ng sagot, ha? Kanya-kanyang isip. O, di ba? Sabi niya, Avon Cueto, sabi niya, Dear 16-year-old me, hinay-hinay lang. Take your time. I-enjoy mo ang bawat sandali ng iyong kabataan dahil dadating ang panahon na ito'y magiging alaala na lang. Tama. Diba? Ito, 105 din ang score nito. Marami kang matututunan pero hindi mo na ito mababalikan. Mag-aral ka na mabuti at bigyan mo ng karangalan ng iyong mga magulang. At piliing maging mabuti palagi. O, diba? 105 ang score nito. Ay, 105 din. Oo. Walang, di ba paano pag nag-award pare-parehong may award? 106 siya. 106? Okay. Mas mataas kaysa sa'yo. Higatan mo pa. Yung may 106 na grade bigla. Sabi ni Maria Cecilia Salvador Cruz, Dear 16-year-old self, mag-ipon ka na kasi ang gastos maging adult. Yan. Sabi naman ng isa, sabi ni Maritha Lay,
Dear 16-year-old self, sana mag-ipon ka 2 years before your debut. Di sana natupad yung gusto mong mag-celebrate ng debut. Di ba? Ganun. Pwede. Sabi ni Adelina Echanes, Dear 16-year-old self, sana nag-aral ka pa ng mabuti para nakahanap ka ng magandang trabaho. Ako naman, ang version ko niyang pag-aaral, ang sinabi ko ay, Dear 16-year-old Emmy, ipagpatuloy mo yung hilig mo sa pag-aaral because knowledge is power. At iba pa rin kapag nakatapos ka with flying colors. Nakakaangat-angat. Kapos ka man sa yaman, taas na uko pa rin kasi hindi ka kapos sa utak. Yan yung version ko. Yan. Maganda yun. Oo, pero madaming ganun ha. Yung magsikap ka na makapag-aral, wag ka muna mag-aasawa, yung mga ganun. Yan yung mga ano. O di ba? In other words, yun yung mga regrets ng mga matatanda ngayon na hindi kinarira ang pag-aaral noon. Yan. Na what if ginalingan ko dati. Correct. Nung estudyante ako, what if di ba, graduate ako with honors. Tama. Di sana maaaring mas asensado ka ngayon. Pero it doesn't necessarily follow. Marami din naman ng mga average lang sila na estudyante noon pero nag-boom ang buhay nung nagtrabaho na. Ano din naman, iba-iba, hindi mo mapipredict din talaga. Correct. Yung mangyayari sa buhay ng isang tao. Kasi ang dami kong kakilala, partner, talagang average lang sila nung high school, elementary, hindi mo nga mga dark horses nga. True. Kung tutusin, tapos magulat ka pag nakita mo yung Facebook niya ngayon. Wow! Tapos pag nakausap mo, wow! Iba big time. Truth. Pero kaya nga you would say, partner, na hindi naman din talaga siya totally a regret. Yung parang, kaya siya more of what could I have done better? Yung parang kung mas matanda ako at di ba sasabihin ko sa sarili ko dahil ito yung mga pagdadaanan ko na hindi madadali, I could have done it better. Pero hindi naman talaga siya totally, hopefully although yung mga iba talagang regrets yun. Pero feeling ko no regrets kasi nga meron ka nga ding naiuwing lesson dun eh. So hindi rin masyadong talo, 'di ba? Kung halimbawa naman, ilan taon ka na ngayon? 43. 43. Yes. Okay, what if you're talking to your 25-year-old self? Medyo malayo na rin yun eh. 25. Malayo na rin siya pero ang laki ng difference from 16 to 25. Oo, correct. Oo naman. Ano yung message mo? Feeling ko parehas pa rin. Kasi working ka na eh. Hindi, kasi feeling ko parehas pa rin dun sa mga isinulat ko kasi kahit malayo si 16 to 25, hindi pa rin ako natutumula si 16 hanggang 25. Kunyari, pagdating sa pag-ibig. Mula that age na 16, although ang first boyfriend ko ay 18, 16 hanggang 25, hindi pa rin ako natuto eh. Naloko pa rin ako ilang beses. So, bale, same. Oo. Pagka next na caption ganyan, ang lalagay ko lang, same. Refer to previous message. Copy-paste na lang, copy-paste. Refer to old caption, ganyan. Oo. Masarap balikan yung mga mga stages ng buhay mo na pwede mong kausapin yung sarili mo. 16 years old. Ikaw partner, kung meron kang kakausapin na parang ako I wouldn't say Ako siguro more of 30 plus old self, hindi yung mga 20s. Kasi yung mga 20s parehas lang eh. Ng teenage life mo. Oo, parang parehas lang kasi still growing and still maturing. Feeling ko it's more of yung nasa 30s ka na dapat medyo mature ka na pero hindi ka pa rin natuto. So ano magiging message mo kung makikipag-usap ka sa 30-year-old self mo? Ilang taon ba ako ng 2017? 2017. Siguro on my year in 2017. Dear self. Wag mong pagkakatiwalaan yung mga taong akala mo sila ay kaibigan. Actually, nilagay ko rin siya doon eh, for 16-year-old. Pero kasi parang sino yung mga naisip mo noong mga panahon na yan? May mga naisip akong ilan, hindi lang naman marami, pero mga ilan, 'di ba? Yung pinagkatiwalaan mo, pinapasok mo sa bahay mo, tinanggap mo ng buong buo. Kasi minsan yung mga taong yun, kung sino pa yung tinuring mong kaibigan, sila din yung magtatraidor sa'yo. Kaya jingat-jingat din. Yan, ganon. Jingat-jingat, yun yung pinaka-important. 105 score. Ganon. Di ba pag naglagay
maglagay ka ng yun nga, ng saktong figure. Halimbawa, 16 years old, 25 years old, 30 years old, bigla magpa-flashback talaga. At pwede mo, ang sarap bigyan ng mensahe yung sarili mo ng edad mong yun. Particular na edad. Yung particular na edad na yun. O nga, 30 years old ako. Di ba? Mapapaisip kang ganun eh. Ano ba yung significance nung panahon na yon. Correct. Kaya nga 'di ba ikaw partner naalala mo yung crisis nung panahon na yon at 16. Kaya yun yung matinding crisis sobrang pinakamadramang bahagi ng buhay ko yon kasi ang hirap adjustment, culture, lahat, lifestyle, decision making, mga ganon. Sabi ni Ofelia de Gabriel, Dear 16-year-old self, sana nag-aral ka na mabuti at nakinig ka sa mga magulang mo at pinagbuti mo pa ang pag-aaral mo nung mga panahong scholar ka pa at iniwasan mo ang barkada at di sana mas maganda pa ang takbo ng buhay mo. Lesson learned, aral muna bago landi. Yan. Sabi naman ni Ronnie May Yuson, message niya naman sa kanyang 25-year-old self, sana nag-anak ka na kasi ngayon hindi ka na pwede magkaanak. Yan. Pwede din. Reverse naman yung sa kanya. Yan. Si Gloria King Gerard Misiano ang sabi ay pa-shoutout po sa mga EDSA Boss Carousel na naka-tune in sa Love Radio. Thank you very much. Salamat. O gawin yung activity yan ngayon. Ganda siya. Maganda sa siyang bahay, aktibidades. Sa office. Bago kayo mag-start ng work. Para may gagawin kayo. Correct. Para ma-brainstorm din yes, kayo. magagana-gana yung brain. Sabi ni Krin Glestin Gualdrapa, ikaw talaga tin ha. Ito ba talaga tunay mong pangalan? Dear 16-year-old self, una sa lahat, yayakapin muna kita. Kasi matagal ka nang hindi nakakaranas ng yakap. Diba? Nakaka-emo to eh. Thank you for your effort. Salamat naging strong ka. 33 na tayo at salamat sa pag-ipon mo at pagiging madiskarte mo. Dala-dala mo pa rin siya hanggang ngayon. Good job. At okay lang kahit hindi ka favorite ng mga tao. Favorite naman kita. Yan. Nice yon. Reynan Reta, iba-iba talaga bawat sitwasyon eh. Sabi niya man na Dear 16-year-old self, sana inanakan mo na jowa mo para malaki ng anak mo ngayon. Sabi naman iba-iba talaga eh. Tingnan mo, like Joe Resurrection. Dear 16-year-old self, sana pinagpatuloy ko ang pagbavolleyball ko. Eh di sana may dahilan ng paglaki ng mga braso ko. Ay nako, iba-iba talaga. Ito, masugid na tambalanisa from Iloilo, si Inray Sore. Message ko to to my 16-year-old self. Dear 16-year-old me, tapusin mo ang pag-aaral mo, ituloy mo yung Yema business mo, may mga hindrances pero kasali yan sa buhay. Pagdadaanan mo yung mga yan pero hindi ka pwede mag-dwell dyan forever. Sa lalaki naman, pag 22 to 23 years old mo, may dadating na lalaki, wag mong asahan na siya na yan. Dadaanan ka lang yan at iiwang ka din. Be strong, laban at wag iisipin ang sasabihin ng iba dahil wala silang ambag sa buhay mo. Yan. Di ba maganda tong activity? Totoo yun. Yung mga feeling nila, lifetime ng relationship nila. Pa-20 pa lang, correct. Pa-20s pa lang naman. Tama. Nasa early 20s pa lang naman. True. Marami kaming kakilala na inakala nilang sila din. Ay naku, partner, huwag ka na lumayo. Look at me. Akala ko, every time na meron akong jowa, lagi kong iniisip siya na. Oo, di ba? Ang layo na narating ng pagpaplano ninyo. Correct. Ang layo na narating ng isip mo. Pero tumagal lang, di ba? Ilang buwan. Tama. Uy, partner, bago ko makalimutan at habang nagme-message pa yung mga tambalanisa natin, batiin lang natin ng happy birthday! 39th birthday ngayon ng bossing ng PAW, Quezon City District. Ang mahal nilang si Boss Pukoy. Uy, Boss Oo, Pukoy. Boss Pukoy. Tunay na pangalan, Seferino Raffer. Yan, Pukoy. Ayan. Sabi, libre daw ang lait. Libre palang laitin. Thank you. Binigyan niyo po kami ng lisensya manlait. Baka hindi tayo padala ng pagkain. Ay, naku, wag na nga nating laitin. Dapat purihin natin. Papuri para sa inyo. Papuri para sa iyo, Boss Pukoy. Ayan. Happiest birthday sa iyo. Yan ang PAW Quezon City District. Mahilig daw yan sa
sabong. Ayan. Oh. Ang wish ko para sa iyong birthday, hindi lang sana sabong o yung manok mo panabong ang hihimasin mo. Wish to ng misis mo, himasin mo din siya. Yung madiin ng himas. Oo, yung kung paano mo alagaan yung manok mo panabong, ganun din yung pag-alaga na gusto ng misis mo. Yun yung wish niya para sa birthday mo. Charot. Happy birthday sa'yo, Boss Pukoy, and enjoy your special day. Enjoy your special day, boss. Salamat. Baka magpapadala siya ng siopaw. Baka. Tingnan natin. Tingnan natin. Yan. Sabi ni Boss Jamie Bagtas, dear 16-year-old self. Ano daw? Salamat. Narating ko ang status ko ngayon. Ano kayong pinagdaanan nito, no? Tama. Sabi naman ni Rhea Martinez, I will tell myself, huwag kang mag-alala, gaganda ka rin. Wala kasi akong mai-throwback sa mga picture ko dati dahil mukha talaga akong ulikba. Nakakita na ba kayo ng ulikba? Ano ba ibig sabihin? Oo, parang ang itim-itim ng ulip ko ba? Shoutout kay Mikael from Bataan. Ang isa din sinabi ko sa aking 16-year-old self-partner, wag mong seryosohin masyado ang buhay, total wala namang makakalabas dito ng buhay. Chill ka lang. Magandang mindset din yun. Chill ka lang. Sa bagay, mga bagay na yan, sana Hindi naisip mo noon. Oo, hindi mo siya maiisip kasi kapag bata ka pa eh. Kaya nga, ito ang mga sasagot nito, partner, yung nasa age natin. Yung mga mas bata, hindi nila to gets eh. Pero those who have incurred more wisdom, more wrinkles, more learning, sila yung mas makakasagot nito. At saka feeling ko kahit may mentor sila o may mentor tayo nung 16 years old, hindi pa rin ganun pasok lang yung sa tenga, labas sa kabilang tenga kasi hindi natin naiintindihan yun eh. Correct. Until may experience natin yung makuha natin yung lesson na tayo mismo makaka-discover. Na saka lang natin sasabihin, ay tama pala yung sinabi sa akin ng mentor ko. O tama pala yung sinabi sa akin ng parents ko. Diba? Ay mga bata, totoo, may katigasan kasi tayo ng ulo, 16 years old. Feeling natin, alam na nating lahat. May ganun tayo eh. Actually, natin, hindi naiintindihan ng magulang natin yung mga bagay na na-experience natin. Actually. Gets nila yun, ikaw lang yung hindi nakakaintindi, tayo lang yung hindi nakakaintindi na 16 years old. Correct. Kasi nga, hindi pa ganun yung mga kaalaman natin sa buhay. Pero feeling ko, partner, etong message your 16-year-old self, para to sa ating mga nasa 40s, pero feeling ko mas bata na ngayon eh. Ay talaga? Hindi, parang feeling ko mas bata na ngayon yung parang feeling nila alam na nila yung buhay. Yung mga 12, ganyan. Hindi totoo kasi. Bumaba na ng konti hindi kasi ngayon. parang feeling ko, partner. Yung utak ng dating 16 years old napunta na sa 12 years feeling old. Ko, dahil kasi, sa environment. dahil sa environment eh. Dahil sa environment, sa kinalakihan, sa knowledge that is readily available to everyone. Parang mas bata siya. 'Di ba? Parang mas bata na siya. Anyways, yun lamang. Pwede nyo po yung gawing activity na yan. Tapos, padala nyo ng message yung sarili niyo. Gusto nyo padala ng pagkain, pwede din. Pwede din. Kung gusto nyo rin magpadala ng pagkain para sa amin, edi go. And speaking of pagkain, partner, magpapadala sa atin ang Hard Rock Cafe Manila. Ng pa-lunch. Yan. Thank you very much kay Sir Brian ng Hard Rock Cafe Manila dyan po sa Esmeson. Na by the way, meron silang t-shirt sa'yo kasi di ba nagparinig ka? Wait lang dadaling. Tingnan nga natin. Maraming salamat Sir Brian sa pagkaing papadala nyo sa amin. Alam mo, hindi pa ako nakakaano dyan. Nakakapasok sa kabilang branch lang. Pero yung branch, di ba si Kuya Boyet, hindi pa rin siya nakakapasok. Baka pwede naman natin mapasyalan minsan. Sabi ko, hindi pa ako nakakapasok sa branch nila. Sa Makati, nakapasok na ako. Pero, palibasa, invite kita ng birthday ng anak ko, di ka pumunta. Din ba ginawa? Dapat sinabi mo. Sinabi ko. Alam namang, invited ka, partner, ha? Hulaan mo kung saan. Nung 9 years old siya, last year, dun siya nag-celebrate ng kanyang birthday. I was there last night. Ayan. Ito para sa'yo. Wow! Ayan. Buksan na yan. Tama, extra large ka, no? Charot.
O Sir Brian, bubuksan ko na. Oo, unboxing. Ang shala naman. Diba? Hard Rock Pang Cafe. mayaman. Ang daming branches. Pangmalakasan. Oo. Sana naman makarating kami sa Hard Rock Singapore. Tsaka dyan sa Stockholm tsaka Budapest. O, diba? Naku, masusuot ko na to bukas. Yes! Wala nang laba-laba. Ang ganda nito. Ganda, diba? Thank you, Hard Rock. Salamat. Hi, Miss March. Good morning. Thank you, Miss Papadala March. daw sila sa atin ng lunch today. Ayan. Ganda Sakto naman lang yung ito. size, diba? Oo, kaya. Huwag ka nang magpa-medium, ha? Senadora to. Nagme-medium pa. Sabi ko, ganda. large ka. Ang dami Yan. naman 5. Ha? 5 yan. Binawasan ko ng 48. Ay, itong ganda din ako. Oh, di ba? Ako, black is my favorite color. Yes. Kasi maitim po yung kanyang budhi. So, match lang. Parang ako. Ganda, di ba? Ang ganda naman. Salamat, Hard Rock. Thank you. Thank you, Sir Brian. Thank you din sa the staff and management Yes. of Hard Rock Cafe. Punta ka dyan, partner, Worldwide. punta ka dyan sa branch nila sa sa Esmezon. Kasi yon, they're very, very accommodating. Yan. Ang bango. Ang bango, diba? amoy ng asawa ko. Ay, amoy ano. Amoy bagong hugas. Yan. Bagong hugas na bigas. Yan. Salamat. Thank you. Ang ganda. Magkano ba yung ganito? Ay, nandiyan pa ata yung presyo, partner. Ay, mura lang. Oo, benta mo na. Mura lang. Benta. Thank you po. Papatungan ko lang ng 150. Yan, papatungan ng 150. O, salamat. And excited kami sa inyong padadalang pa-lunch for us. Napaka-generous naman nila. Oo, bait-bait nila yan sa amin. Good, thank you, Bata pa ha. lang si Princess, pumupunta na siya doon. Kaya, Kaya pala pag wala siya sa bahay ninyo, hinahanap niyo. oo. Nasa yung anak ko. Ano nasa sa Hard Rock na naman? Ganun. Kasi bata pa lang, Salamat. lagi siyang tumatambay doon. Oo, ganyan. Thank you. Para Thank you masarap very pumunta much. doon pag may banda. Pag may Oo, nagpe-perform. kagabi may banda eh. Tapos kinanta nila yung nag-practice na nga ako para sa concert ni Alanis kasi kinanta nila yung Ironic. Nag-practice ka? Nag-practice ako, partner. May front act ka ba? Wala. Nag-practice lang ako dun sa kung nasan ako nakaupo. Sabi ko, ganito yung itsura ko kapag ka nag-concert na. Ganyan. O siya, salamat po mga kabisya, mga tambalanisa sa pagtutok. Mamaya tayo ulit 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Thank you po. Bye-bye.